guys, so panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw na to. So ngayong araw is blessing kasi ngayong araw tayo magpapa-harvest nitong ating palayan o tanim na palay. So ngayon, i-share ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano ba namin nina-harvest yung aming palay. So ayun na yung pag-harvest ng ating palay. So yan ay pag-aari ng aking papa. So yan, sariling makina namin, sariling palayan. So yan, nakaschedule rin yung aming palayan kasi yung harvester harvest season ngayon dito ng mga palay, kaya halos wala na yung harvest. So ito rin yung ginamit. So by schedule dito yung pagpapa-harvest kasi sa halos sabay-sabay kaya kailangan ng schedule para dito sa harvester. So ayan na. So i-interviewin natin yung operator ng ating harvester. So itong operator natin is batang-bata. So yan, so halos lahat naman ng grupo nila mga bata pa naman. Hindi ba totaling bata o hindi yung minor? So ayan, yung mga kasamahan niya. So mga naghahanda na silang lahat. So yan, naglilinis. So ito yung ating harvester. So ready to fight na. So meron na rin siyang bala. So yun, may mga sako. So ngayon i-interviewin muna natin tong operator. So ito yung susunod na best actor sa Fast and Furious 6. Ito. So sir, so ito yung mismong nag-ooperate nitong harvester. So sir, pakilala ka po. So yan, pinagtatawanan kasi pinagtitripan ng mga kasama dyan doon. So wala, tumago lahat. So pakilala ka muna. Ako nga po pala si Jan Eric D. Gabarda. So yan, so sir, ilang taong ka na? 19 years old po. So sa edad na 19 years old, paano ka natuto o napasok sa pag-ooperate ng harvester katulad nito? Paano ka nagsimula? Dati lang man po akong taga-bilad ng palay. Tapos merong isang pare na kumuha ng harvester. Tapos tinanong kami na kung gusto raw namin magtrabaho doon. Sabi naman namin, opo, magtatrabaho kami. Sabot ng aming makakaya. Opo. Tapos, so, nung kinuha kayo, marunong ka na bang mag-drive o doon ka natuto? Doon pa, nagtatahi pa lang po ako. Tapos yung operator namin, nagpaturo ako Nagtatahi ng ano, sir? ng sako, yung sa palay. So, dito kasi, pagkatapos sagasaan nung harvester, ito yung sasagasa sa palay, tapos kakainin nitong harvester, ayun yung pasukan, tapos lalabas na nakasako na. So mamaya, tatanungin naman natin yung kung paano yung proseso doon sa harvester nung nagsasako, kung paano nila ginagawa. So, yun, sir, may girlfriend na ba? Wala po. Wala. So, yun, baka gusto rin manawagan ni sir. So, gusto mo manawagan, sir? So, ayan, nahihiya. So, ngayon, hindi lang i-share ko sa inyo kung paano ito anihin kasi magpa-practice rin tayo, magpapaturo mismo tayo sa kanya kung paano magpatakbo nito at kung paano mag-harvest nito. So, sir, magpapaturo ako sa iyo kung paano mag-harvester. So, sir, di ka ba natatakot na baka kung matuto ako, maging mas magaling ako sa iyo, mawalan ka lang trabaho, ako lang yung mag-operate nito? Hindi naman. Hindi naman. So, yan, okay lang sa kanya. So, kaya di tayo mag-aalangan. Pagpa-practice natin ng maayos para mapalitan natin siya. So ayan, magsisimula na pero aantayin natin yung, kasi meron ditong pumapwesto guys. Kasi dito yung nagsasako ng palay kasi pagkatapos sagasaan, dito na dediretso yung palay dyan na mahuhulog, may nakaabang ng sako. So yan na yung bala nila, yung sako. So ngayon maghahanap tayo nung nakadestino dito. So tatanungin natin ni sir kung sino yung naka-destino dito. Sir, baka pwede mong tawagin yung tao mong naka-assign dito. Oo, si Jeffrey Montaño. Oh, yan. So, Jeffrey Montaño daw. So, pupuntahan natin kasi naglilinis pa ng truck, kakargahan ng palay. Kasi, pagkatapos sagasaan nun, diretsong palay, punta sa sako, iuhulog na lang nila yan kahit saan dyan kung kailan mapuno. Tapos, merong tagabuhat kung saan nila kukunin tapos idediretso na dito sa truck. So dyan na nila ilalagay para diretso na sa bentahan. So ngayon eto na guys yung naka-assign dito sa pagsasako, yung pagsasalo ng palay after sagasaan ng harvester. So dun yung pwesto ng operator o yung driver na
papalitan natin siya kasi tayo lang pwesto doon mamaya kasi magpapaturo tayo. So ngayon, eto naman yung isa sa nagsasako, nag-aabang ng palay. So tatanungin rin natin, sasakay na tayo dito para ma-experience rin natin. So ayan si Sir, pakilala ka muna. Jeffrey Montaño. Siyempre, monta ilang taon? 21. So yan, batang-bata, mas bata pa yung driver nitong harvester. So sir, ano ba yung ginagawa dito? Paano yung proseso nyo dito sa pagsasako ng palay? Pag napupuno na yung sako, tapos iaano mo na, lalagyan mo na ng tali. Ay, meron pala siyang parang lock ito. Pag binuksan, hinatak to, didiretso yung palay na mahuhulog. Pag tinulak mo, siya ka matitigil. So, paano nyo tinatali, sir? Pag napupuno na yung yung sako, tapos huhugutin mo na dito. Ayun, inuhulog lang. Tapos gagadot-gadotin mo lang. Yan, so, di ko rin alam yung Tagalog ng sisiksikin daw. Tapos, Tapos yung tatayin mo na. Tatayin. Sir, paano yung pagtahin niya na yung ginagamit ko sa pagtahin? Yung sinulit ba yan na pangdamit? Hindi po, yung bakal na So, stainless. ito yung klase ng pantahin niya. So, ikaw, sir, may sarili ka bang pantahi? May sarili po. May sarili. Gano'ng kalaki? So, yan, meron rin siya sarili pantahi. So, dito, kailangan ng 2 tao. Tapos, yung ibang tao, mag-aabang lang sa ihuhulog nila para buhatin yung palay. So, sir nga pala, nag-iilang kilo ba yung isang sako ng palay na? Depende sa ng palay. Laki ng butil. Laki ng butil. So, yan. Nakadepende pala sa laki ng butil. May sizes pala yung palay natin. So, yan. Magsisimula na sila. So, maya-maya, pag nakaikot na siya, kanina ako magpapaturo kasi baka kung ako magsimula, masira yung palay. Mapagalitan tayo kahit matanda na, baka mapalo pa tayo. So, yan. Panunuorin natin kung paano sila magsisimula. So, yan. Kulang pa yung mga tao nila. So, pwede na sila mag-start. Nagtatakbuhan sila. So, ayan. Ayaw magpakita. Sige na ta, pwede na. So ayan, haantayin na lang natin silang tawagin ng supervisor nila yung driver. Para makita natin kung paano. So ayan, sa edad na 19 anyos. So pwede nang mag-asawa. So nagdasal siya kasi baka mabangga siya. Sabi ko na. So ayan. Yan yung rice harvester, yung brand niya is Yanmar. So yan, ganun lang. So sa una medyo matagal kasi pababain pa sa pilapil. So ayan, tapos dire-diretso na. So tingnan niyo yung pinalabasan. So ganyan. So medyo putik pa nga baon. So ganyan lang kabilis yung pag-aani. Siyempre, habang tumatagal, mas nagiging modern tayo sa mga technology. So siyempre, parang nag-upgrade rin. O kung sa cellphone, nag-update. Tulad itong cellphone ko, wala nang i-update. Kasi old model pa. So guys, please subscribe para magkaroon tayo ng bagong pang vlog at maging mas quality yung ating mga videos. So ayan, joke lang. So ayan, kantayin natin pagbalik nila para makita nyo na maayos yung sa harap kung paano nagiging ganito. So yan, buti na lang hindi bumabaon na yung halos di na makagalaw yung makina kasi tingnan nyo naman yung lalim ng putik. Ayan o. Malalim. So ngayon naantayin nating bumalik. So ayan, tingnan nyo naman. Sanay na sanay. So yung nagsasako is isa pa lang kasi yung iba nandun sa likod, puro nahihiya, ayaw tuloy bumaba dito. Pero sisimula pa lang naman, okay pa lang yun. So mamaya magpapaturo tayo, pati si Daddy magpapaturo rin raw, kaya yan. So ito kasing harvester namin, simula't simula pa lang, nung brand new pa lang, siya na talaga yung kinuhang mag-ooperate. So biniro pa nga nung papa ko na kung baka daw dyan na siya tumanda sa pag-ooperate. Kasi hindi naman guys basta-basta yung pag-ooperate yan kasi malaki rin yung income. Sa edad niya, syempre mapera na yan. So wala tayong sinabi sa pera niyan. Pulubi tayo. Kaya guys, mag-subscribe na kayo. So ayan, iikot. So abangan natin dito. So pwesto na ako. So ayan guys, pabalik na sila. So paikot muna siya kung napapansin nyo. Hindi sila mismong nasa pinakagilid.
Kasi sa pagtatanim ng palay, merong parang kanal dito sa gilid. So yun, mas putik yun, mas malambot. So yan, nag-a-alarm na puno na siguro. So, ayan, ganyan lang kabilis. Yun, wala na. So titingnan naman natin yung nagsasako, sisilipin natin kung paano. So ito na yung magbubuhat ng palay na ihuhulog. So ayan, kung makikita nyo, meron ng nakataling isang sako. So ayan, silipin natin. So ayan, di ba inuhulog? Parang babaon, sobrang lalim na ng putik. So ganun lang kabilis. Pag ito, tinan nyo naman, sobrang lalim. Buta lang, di bumabaon. Ayan o, hirap na hirap yung gulong. So yan, nagpapatras sa bante siya kasi yung sa kanto kailangan makuha rin. So ayan na, meron ng isang nakaabang para dun sa isang sako na nakatali na. Ayun, so yan, kala ko patatawarin na kagad sa kabila. So ayan na, pupunta tayo dito sa gilid para makita natin ng maayos. So ayun na yung isang magbubuhat ng palay. So iuhulog lang, ganun lang. Tapos bubuhatin na, so susundin natin, tatanungin natin kasi syempre sanay siyang magbuhat ng palay. Alam niya na kung nasa ilang kilo yung isang sako ng palay. So yan, tingnan mo naman, mas bata pa sa akin pero mag-isang binubuhat yung palay. So ayan. O, diba? So yung bayad sa ganyan is per sako. Kung ilan yung mabuhat nila, so di ko alam yung halaga kung magkano yung kada sako na mabubuhat nila. So ayan, tingnan nyo naman, mas malaki pa ako dyan, pero mas malakas sa akin yan. So yun naman susundan natin. So mahihain kasi yung mga kaya yun o. So masyadong mahihain, tinatakasan ako, so pupuntahan natin. So ayan. So diretso na doon. So ayan. So ganun lang, tapos aayusin na dito kasi dyan na idediretso. So tatanungin natin yung unang nagbuhat. So yan, tawa na naman. Sir, pangalan? Gerald Gabarda po. Gerald Gabarda. So kapatid siya nung operator nung harvester. So sir, sa tingin mo nasa ilang kilo yung palay na binuhat mo? Di ba baba po sa 60? So yun, di bababa sa 60. So may girlfriend. So wala, tumawa lang. So baka marami din natin alam kung ilan, huwag natin pakialaman. Baka magka-problema pa siya pag nalaman. So yan, ang bilis lang. Halos makakaikot na naman siya. So, yun. So mamaya, i-update ko kayo kasi tayo naman yung magpa-practice niyan kung paano magpatakbo. So, di ba? Halos di daw bababa ng 60 kilos yung kada sako ng palay. So, kaya ko rin siguro pero hanggang buhat lang. Tapos baba na kaagad, wala nang lakad. Na kasi sila sanay na, kaya parang madali lang sa kanila. Parang walang kahirap-hirap kasi sanay sila. So, taga dito lang rin sila, taga bukid rin. So, hindi to totaling bukid ha. Ito yung, hindi pala. Dito lang yung parting bukid kasi yung sa kabila, highway na kaagad yan. Sobrang lapit lang sa kalsada, mga nasa 100 meters lang. So yan, kung naririnig nyo parang nag-a-alarm siya kasi ibig sabihin nun, puno na yung laman na palay. So yan, dalawa na yung nagsasako. So dito kasi, much possible pag kaya na dito na ihulog mismo sa malapit kasi dito lang rin sa truck ididiretso. So mahirap pero mamaya hindi maiiwasan na yung sakong ihulog na bubuhatin nila is dun pa sa dulo. Kaya simula dun sa dulo, dadalhin nila dito sa truck. So yan, ang bilis lang. So ayun, humingi na ng tulong. So kailangan na ng backup. So tulungan lang sila. So mamaya i-update ko kayo, tayo naman. So, tingnan nyo naman guys kung gaano kalakas. Kaya lang yung mukha niya parang natatay. Oh, muntik. So yan.
mas maliit, mas malaki pa ako sa kanya. Pero para ang bilis lang, ang dali lang. Hanggang lang sa kanya. So ayun, nagtatakbuhan na silang lahat doon kasi magabang na nung palay na ihuhulog, yung nakasako. So, di ko alam kung nasa ilan yung lang sako yung aabutin. So ayun, nilalaglag na nila doon sa dulo yung palay. So, pupuntahan rin natin. Gagala rin tayo. So mamaya di ko alam kung gagawa ko ba yung maayos kasi magpapaturo tayo. So ayan, tumutunog na naman. Ayan o. So ang bilis, tingnan nyo. So di kasi masyadong kita kasi medyo di kagandahan yung camera natin. Kaya please guys, subscribe. So yan, so titingnan natin to kasi magbubutas sila ng palay. So ayun. So tulungan lang sila. Pag di kaya ng isa, bubuhatin parang yung itotos dun sa isang tao para mas madali yung pagsampa ng sako dun sa isang tao. So ganun lang. Tulungan lang sila kasi sila lang rin. Nasa isang barangay lang rin sila. Yung parang magkakapit bahay na rin sila. So ito naman, ito yung pinakamalit ata sa kanila, pinakamababa. So yan. Di ba? Kita nyo naman yung size gap namin. So ito pa yung isa. Ito, pangalawa niya na. Ayun. So ngayon, malapit ng mga lahat, baka subukan ko na to para kahit paano may knowledge tayo. Kasi syempre, malay mo, baka sakali, balang araw, magkaroon tayo ng sariling ganito. So, di kasi guys maiwasan yung ganito na maraming magpapaani. Pero kung minsan, di naman sa parang gugustuhin ko o ginugusto ng iba na kung marunong rin nito. Kasi kung minsan talaga kahit, kasi dito, nag-isa lang yung operator namin. Siya lang yung nag-ooperate talaga niyan. So, syempre, kailangan sa lahat ng bagay, kailangan lagi ng backup. So, paano kung sakaling hindi siya pwede? Baka sakaling kung sana hindi naman magkasakit siya o may ibang lakad siya na mas importante. Syempre, kailangan niyang unahin yun o yung sa pangsarili niyang kalusugan rin. Halimbawa kung magkasakit. So, hindi talaga namin siya niyan mapipilit na mag-operate. So, wala kaming operator. So, kaya yun, magpa-practice rin kami, pati ni daddy, yung papa ko, para kahit pa paano, pag wala siya, marunong kami. So, pwedeng kami na lang mismo. Pero syempre, itong mga kasamahan niya, ito yung lagi niya ng mga kasama, ayun na sila, doon na hinulog yung palay, so medyo malayo na. So, yan, kahit paano, sigurado ako, lahat yan nagpapaturo naman, siguro nga halos lahat, marunong nang magpatakbo niyan. Kasi syempre, halos kahit saan sila pumunta, malayo man o malapit, kasi itong harvester na to, masyadong malayo rin yung inaabot. Kasi, halimbawa, dito sa area namin, ngayon yung harvest season, sa ibang area naman o sa ibang lugar, magkaiba rin. Siguro, next month pa, may difference na weeks, kung ilang weeks. So, kaya yan, yung harvester, hindi yan laging andito. Madalas yan nasa ibang lugar o nasa ibang municipality. Hindi yan na steady dito. So, kung napapansin nyo, sobrang lawak ng palayan dito hanggang dun sa dulo. So, hindi naman yan lahat dito sa amin nagpapa-harvester. Kasi yung iba meron rin kanya-kanya ng harvester na nakausap pa dati pa nung wala pa kaming harvester. So, pero itong dito sa halos mga kalapit, puro na yan dito sa amin na ikiusap sa harvester. So, sa harvester guys, hindi po pera yung binabayad. Parang, di ko kasi alam yung tawag sa ano po, parang porsyento sa palay. Halimbawa, dito sa lugar namin, kasi iba-iba rin yung porsyentuhan. Dito sa amin, yung halimbawa, eto palay ko, sa kada 10 sako, yung pang 11 na sako, yun yung sa amin para sa harvester. So kung may 22 na naani, may 2 sako kang makukuha para dito sa harvester. Pero yung may-ari nung palay, wala po yung babayaran. So nasa kanya lang kung magpa-snack siya, magpa-lunch, yung inabot ng lunch. Pero pati sa gasolina kasi, dito yan sa amin sa harvester yan. Basta yung sa palay, yung bayaran o usapan sa ganito. Di ko lang alam sa ibang area. Pero nung may pinuntahan kami o ito na ibang area, medyo di nagustuhan nung father ko kasi sa kada 17 na sako, yung pang 18 yung para sa harvester. So masyadong malayo.
ikumpara mo dito sa amin na sa kada 10 yung pang 11 yung amin. So, pinalik na lang dito kasi di naman kaya. So, ayan. Gumagala-gala na yung mga tagabuhat kasi nagtitingin-tingin kung saan may hinulog na palay. So, ayan. So, di ko alam kung nakailang sako na. So, siguro pag kaunti na lang yan, susubukan ko na. So, yung problema lang, ni kaunting pagkaintindi sa pagmamaneho niyan, wala talaga akong alam. So, ayan. Parang lumulutang lang. So, lalapit-lapit pa tayo. Dito tayo sa silong kasi mainit. So, yung oras nga pala dito is 9:03. So, nagsimula to ng magna-9. So, di ko rin talaga alam kung anong oras nagsimula. So, dito kasi hindi naman pwede pag-harvester, hindi naman pwede na sobrang agay ng pag-ani mo. Kailangan matuyo kahit paano yung palay galing sa hamog nung gabi. Kasi dumidikit po yan. Kung napapansin nyo yung sa may nagsasako, yung sa harapan nila, dyan po dumidiretso yung palay tapos nauhulog. So kung basa, dumidikit, minsan nababara, kaya kailangan medyo tuyo. Kaya nagsisimula sila pag nainitan na ng bahagya o kahit kaunti, siguro mga 30 minutes na nainitan na yung palay bago anihin, saka lang inaani para kahit paano tuyo na yung hamog. So ayan, kaunti na lang kaagad. Sobrang bilis lang. So ngayon, lalapitan natin, pakikiusapan na natin na kung pwede na natin subukan kasi kaunti na lang, hindi naman siya papayag na itong nasa gilid ang itaan sa atin. Kasi dito guys, meron yang kanal. Kanal, yan yung mismong laging naistakan ng tubig. So sobrang lambot niyan, pwedeng mabaon yung gulong ng harvester. So yung gulong ng harvester, hindi yung literal na gulong ng parang sasakyan, yung parang gulong ng tangke. Kaya lang rubber, hindi bakal. So, yan ngayon. Sesenyasan ko na ako naman. Wait lang. So, yan. Nasenyasan ko na ako naman daw. So, sana mangyari at maging maayos. So, wait lang guys. So, ayan guys. Tumabi na muna ako. So, pasahero niya na muna ako ngayon. So, ngayon kasi wala pa akong pagkaintindi dito kaya magpapaturo muna ako kung paano ba i-operate. So yan, Ito, aapakan to para para umandar. bago i-start, Oh, switch on. Pag hindi mo inapakan, di mag-on. pero pag inapakan mo to, Yun, so umandar na nga. ito naman, Line. ito po yung main shift gear lever, shifting gear. Kung dito ka low, medium, or high. Hi. Ito yung high gear, medium gear, low gear. So dito lang tayo sa low gear. Oh. Low gear. Tapos Tapos ito yung forward, tapos reverse. forward. Pagpataas, so ano yung 1, 2, 3, 4, 5? Wala naman po yan. Wala naman. Yung gano'ng kabilis lang. Ah, Tapos ito yung accelerator. okay. Sige. Ito naman po yung pang ng palay. So itong maliit pala yung nagko-control dun sa nguso ng harvester. Itong maliit na to. Ito, Ito yung nataas. ito nga no. Ito maliit. Ito yung nag-ano ng grill. Yan lang. Ito yung So, di ko alam kung nakikita nyo. So, ayan, nagets ko na. tapos naman yung tracer. Ito yung tracer. Tapos magtutulog yan. Pag-iikot na. So, pag-iikot na pala yun. Ito naman. Ito yung left and right. Okay. Okay na. So, ayan guys, ako na yung susubok.
So, hello guys. So, yun nga kung napapansin nyo, tapos na. So, wala lang natira. Ganun lang kabilis. So, yun, nakaka-enjoy. So, medyo kahit paano, madali lang yung pag-operate o pagpapatakbo ng harvester. Kaya lang yung mismong pag-maniubra niya, yung pagpakilos niya, atras abante, doon lang medyo nakakalito kasi masyado kang maraming kakalikutin o hawak ang kamay. Hindi naman totally masyadong marami, kaya lang yung parang nakakalito. Pero, kahit paano nakapako, so ako yung tamapos nito. So tapos na rin yung dun sa kabila na mas malawak, saka ito. So yan, kakatapos lang, so magpapahinga na para mag-snack. So yun. So guys, bakit yung nga ba to ginagawan palang video, kino-content? Kasi yung mga kino-content natin guys is tungkol lahat sa farming. So nasa farming pa rin to, kaya nandito pa rin tayo, so kino-content natin. So mamaya susubukan nating ipa-explain doon sa operator ng harvester kung pwede niya bang i-explain ng maayos yung mga kailangang kapakapain doon, yung hawakan, kasi medyo marami. Pero kahit marami yung kailangang kalikutin doon, sobrang dali lang talaga ng pag-ooperate. Kasi halos lahat ng lilikutin mo, puro yun patulak lang na isasagad mo lang lahat, tapos yung hawak mo lang sa pagpapatakbo, dalawang parang cambio. Yung sa cambio, nandun na yung sa right side na cambio, nandun na yung pagpapababa ng uso, pagpapaikot, left, right. Yung dun naman sa left side na cambio, yun lang naman yung sa pagpatakbo, yung atras, abante, pagpaliko mo ng left or right. So, ganun lang. So, mabilis lang naman. So, halos magto 2 years na sa amin yung harvester. Pero, yan, ngayon lang ako natuto kasi hindi naman masyadong puno yung schedule niya, busy kunwari. So, hindi naman. So, yan, yun na yung huling sako, hinulog na nila. So, medyo kaunti kasi nung napansin ko nung dito sa gitna, masyadong marami yung yung palay na walang laman. So, yan, kakaunti lang. Siguro, umabot lang ng 40 o 50 dito na sa 3. Ito kasi kalahati lang kasi yung dun sa may yung napapansin nyo parang kulay green na, yan na yung mga patubo. Una na kasi yung naani kasi nauna yung tinaniman kasi meron ditong nagpunla ng palay na nauna. So yung sobra nun, ibinigay sa amin. So itinanim doon, yun lang naman yung nalagyan. So itong kalahati, saka ito, sabay-sabay na. So yun, maninipis yung botel. So doon ko lang naintindihan kasi nga sabi kanina, nung tanong natin tungkol doon sa kung mabigat ba o hindi, depende daw sa botel nung palay o nung bigas sa loob kung malalaki. So yung sa atin medyo maliliit yung botel pero grabe sobrang bigat. Sinubukan kong buhatin yung isa kanina. So hindi na ako nagpuwersa. So nabuhat naman kaya lang ayokong puwersahin yung sarili ko kasi sila sanay ako baka mabigla. Diba kung ano pa mangyari kasi di naman tayo sanay sa ganyang bagay. So sanay tayo, buhat lang ng balde, pagkain ng hayop. So yun yung kinasin natin sila, sanay na sanay. So ngayon, pupunta na tayo. So ngayon, nandito na nakaparada na yung harvester. Tapos na sila. Itutur ko kayo sa papakita ko sa inyo. I-explain ko sa inyo kahit di ko masyadong naiintindihan. Kasi nakasakay na rin tayo dito. So, ito yung sasakyan ng nagsasako yung nag-aabang ng palay. Kasi pagkatapos sa gasaan, dito na didiretso. So dito na iipon yung palay na. So yung dun naman sa kabilang side, dito yung parang tinatanggal yung palay dun sa, teka lang, hanta ng sample. Ito. Yung sa ganito. So dito sa part na to, dito tinatanggal yung mga butil, tapos palipat doon, diretso sa sako. So ngayon, naakyat naman tayo dito. Papakita ko sa inyo yung talagang mga handle o kailangan yung i-operate. So ito pala yung muso niya. So ganyan lang. So eto na, dito na tayo tataas. So akyat tayo para makita nyo ng maayos. Ayan. So relax na relax dito, pati pag da-drive parang relax, kaya lang kailangan balot ka kasi makate. Kanina open lang. Pag umaabante na to, parang kinakalaykay nito. Kung makikita nyo, parang may mga alambre. Umiikot siya, kinakalaykay. Doon naman sa baba, may parang mga blade na patuslis, patriangle. Yun yung pumuputol sa palay. Ito yung nagtutulak. Ito naman yung kakain. Umiikot rin yan para papasok dito. So pagpasok dyan, dito na yung gilingan kung saan
matatanggal yung butil dun sa mismong parang puno. Tapos, dito naman didiretso na yung palay na mismo. Tapos, mahuhulog na para dun sa mga nakaabang na naghahawak ng sako. So, ngayon, wala akong masyadong naintindihan pero turo ko sa inyo kung ano yung nalaman ko. So, marami dito kasing handle. So, meron ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, meron ditong 1 para sa paa. Ayan, oh. So, eto, unahin natin dito. Eto daw, para sa pagpaikot nito. So, lahat ng handle to, tutulak mo lang pag ganun lahat, sagad. Pati ito. Tapos, ito yung sa pagpapatakbo, kung atras man, abante. So, igaganon mo lang, abante siya. Pag pinunta mo dito, may nakalagay naman neutral, titigil. So, pag patras naman, gaganon mo lang. So, style na lang yung hawak mo dito. So, ito yung medyo nakakahilo kasi itong isang to, halos ito yung gumagawa ng lahat. So, ito, meron pa kasi sa ibabaw. So, maliit, ayan o. Meron pang maliit sa ibabaw. So, ito, pag tinulak mo pa abante, bababa, ito. Pag tinulak mo, pag hinatak mo naman, aakyat siya. So, pag ilan mo pa kaliwa, iikot mismo tong harvester pa kaliwa. Pag dito naman, pa kanan. So, halos lahat ito yung kumikilo sa mga nagpapatakbo ka. Ito naman yung purpose niya lang is yung sa atras, abante, pagtigil. So, ito nga, kala ko kasi meron ditong isang kala ko para sa brake ito. So, hindi pala. Ito lang yung parang starter niya. Kasi merong susian. So, hindi mo siya ma-on pag hindi mo ito tinapakan. So, pag na-on mo na siya, mabibitawan. So, yun lang, siguro yun lang talaga yung purpose niya. So, yan. So, di ko talaga ma-explain ng maayos kasi di ko naman alam. So, yung naintindihan ko lang kanina yung pinapaliwanag ko sa inyo. Hello guys! So, yun na nga. Tapos na tayo mag-harvest dun sa palay. So, ngayon, pupunta na tayo kung saan tayo magkakapera. So, ayan na yung palay na na-harvest. So, dadalhin na natin at ibebenta. So, nag-40 sacks lang yung ating palay. Pero maganda na rin kahit paano. So, ayan, kasama natin yung ating driver. So, mapunta na kami sa bintahan ng palay kung saan namin to ipagbibili. So, ngayon, malalaman natin kung magkano rin nakakabutin nung ating harvest na palay. Hello guys! So, yun na nga. So, kakatapos lang timbangin ng ating palay kasi ayan, nagbebenta. So, yun. Diretso na doon kasi dideliver ata nila kung saan, di ko alam. So, ito na dadalhin natin sa tindahan. Ito yung sa atin mismo. So, punta na tayo doon para mabayaran na tayo. So, yun na guys. So, nandun na kay ma'am yung sample lang palay kaya may mangkok tayo kanina. Tapos, nandun na rin yung lista nung kung ilang kilo yung total nung sa timbang nung palay natin. So, ngayon, i-compute niya na kung ilan yung kabuang bayad. So, naka 40 sacks lang tayo doon. So, meron lang kaming 32 na yung sa amin talaga. Tapos yung 8 sako kasi is para dun sa mga nag-ani. So sila na yung mag-ahati-hati. Kasi sila rin yung mismo nag-asigaso ng palay na. Sila yung nag-spray. Sila yung kabuang mga kailangan gawin dun sa palay. Sila na yung gumagawa. So si Daddy lang yung gumagastos ng mga kailangan doon. So yun yung share nila. So ngayon, hintayin natin kung magkano yung kabuang total yung mismo pupunta sa atin. So yung nandun na natitira, so 8 piraso at kalahating sako pa. So yung kalahati para dun sa operator na parang bonus. Tapos yung 8 sako, sila na bahala nun. So ito lang yung kasuhin natin. So yun na nga guys. So ito na yung naging total nung kita nung sa palay. So yung dun sa 32 sacks ng palay, nag-total siya ng 2,044 kilos. So yung total na kabenta is 41,120 litas. So yun. So bye-bye guys.